Hello po sa inyo, Miss Terry. Bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako kung sakaling mapipili niyong itampok itong kwento ko sa inyong channel. Ang totoo po niyan ay nalaman ko lamang ang inyong channel sa aking kaibigan dito sa trabaho. Nagsimula iyon nang maabutan ko siyang nakikinig sa inyong programa. Kaya napakinig na din ako. Dahil doon, naisip kong magbahagi na din ng aking kwentong kababalaghan. Ako nga po pala si Lenlen, 40 taong gulang. At sa ngayon po ay nasa Dubai ako nagtatrabaho, Miss Terry. Pero ito pong ikukwento ko sa inyo ay nangyari nung ako po ay 15 anyos pa lamang sa lugar namin sa probinsya. Kami po ay may kapitbahay na nagngangalang Aling Melda. Nasa mahigit 50 na ang edad niya at may kinakasama siya na ang pangalan ay Mang Hector. May isang anak sila na sobra ang pagkabatugan. Ito ay si Kuya Samuel. Nasa 32 na ito, pero wala pa din itong trabaho at umaasa pa din sa kanyang magulang, Miss Terry. Namamasada ng tricycle si Mang Hector, habang si Aling Melda naman ay may isang maliit na pwesto ng karinderya. Lasing ka na naman dyan, Hector? Napatagay lang ako dyan sa pilahan ng tricycle. Imbes na tulungan mo ako sa pagluluto dito sa tindahan, yan pang inaatupag mo. Sige, tutulungan kita pagkagising ko mamaya. Tutulungan o tutulugan? Wala talaga kayong silbi dito sa bahay. Teka, nasa na naman ba tong si Samuel? Yan ang palaging bungad sa umaga sa lugar namin, Miss Terry. Ang pagbubunganga ni Aling Melda kay Mang Hector at Kuya Samuel. Sa totoo lang po, ay halos lahat na kami ng kapitbahay, pati na din ang mga magulang ko, ay naaawa na sa kalagayan ni Aling Melda. Dahil halos siya na lang po ang gumagawa ng gawain sa tindahan at pati na rin sa mga gawaing bahay nila. Habang si Mang Hector ay laging lasing at yung anak naman niya ay tanghali na kung magising tapos madalas ay tambay pa sa kanto. Lenlen, anak, bumili ka nga ng ulam dyan kina Melda. Ano pong ulam ang bibilin ko? Lutong gulay na lang siguro at pritong isda kung meron. Sige po, Nay. Akin na lang po yung sukli, Pagpunta ko sa karinderya ay si Aling Melda lang ang nandun at parang irritable ito. Kaya minsan nga ay halos konti na lang ang kumakain sa kanila dahil siguro sa nakikitaan nila ng pagkairita ang tindera. Lutong gulay nga po, Aling Melda, at pritong isda. Walang mga silbi tong mga tao dito sa bahay. Isang lasinggero at isang batugan. Paano ka nga naman aasenso sa mga to? Hindi ko na inulit pa yung mga sinabi ko dahil baka sa akin lang maibaling nito ang galit niya. Hanggang may isang dumating na tricycle driver at nag-umpisa itong magbukas ng mga takip ng kaldero
upang mamili ng ulam na bibilhin nito. Ano bang mga ulam niyo dito? Baka kahapon pa to Hoy! Ikaw lalaki! Kung wala kang masasabing maayos dyan, lumayas ka sa harapan ko! Para nagtatanong lang kung anong ulam. Ang init agad ng ulo niyo. Ikaw yung madalas na kainuman ni Hector! Imbes na ipangkain nyo na lang yung mga kinikita nyo, nakukuha nyo pang ipang-inom! Sa pagkapahiya ng lalaki ay umalis na lamang ito dahil yung ilang kumakain sa karinderya ni Aling Melda ay nagsisitingi na nasa kanya. Ikaw, Lenlen, anong bibilin mo? Malumanay nitong tanong sa akin. Lutong gulay po sana at pritong isda po, Aling Melda. Galit man ang kanyang muka, pero nakuha pa din itong ngumiti sa akin habang nagsasandok ng mga binili kong ulam. Kaya ikaw, Lenlen, mag-aral kang mabuti at huwag kang gagaya sa mga batugan dito sa lugar natin. Opo, nag-aaral naman po ako ng mabuti, Aling Melda. Pagkaabot ko ng aking bayad, ay agad na akong umalis, Miss Terry. Kita ko sa mukha ni Aling Melda ang labis na paghihirap at sakripisyo para maiahon lang ang pamilya nila. Habang yung dalawang lalaki na kasama niya sa bahay ay walang ginawa kundi magpasasa at magpakasaya sa mga buhay nila. Noong panahon po din yun, Miss Terry, ay kumalat ang bali-balita na nauuso ang mga aswang sa mga lugar dahil sa mga kwento at chismis na nakakalap ni nanay sa mga kumari niya. Balita pa noon na may nangunguha daw, lalo na ng mga bata at buntis. Kaya mula nung malaman ni nanay ang balita na yon, ay madalang na akong palabasin ni nanay sa kalsada para makipaglaro o makipag-usap sa mga kaibigan ko. Marami daw kasing nawawalang mga tao doon sa kabilang bayan, kaya natatakot na daw ang ilan sa lugar namin. Ikaw, Lenlen, huwag ka munang maglalabas, lalo kapag nagagabi na, ha? Hindi naman po talaga ako lumalabas ng bahay, maliban na lang kapag uutusan niyo ako eh. Mabuti naman kung ganon. At yung mga kwento ng mga kumari ko sa kabilang bayan daw may mga aswang na. Totoo po ba yun, Nay? Oo, totoo yung mga aswang. Bata pa lang kami ng tatay mo, meron ng ganun. Kaya ikaw, mag-iingat ka palagi. Hindi naman sa sobrang overacting ni nanay magkwento noon, Miss Terry. Marahil ay gusto niya lang po talagang maging ligtas lang ako sa mga panganib. Hanggang isang umaga po noon ay balita sa labas ng bahay namin na nadisgrasya si Mang Hector sa minamaneho nitong tricycle dahil sa kalasingan. At ang masama pa nito ay sakay niya din sa sidecar niya yung anak niyang si Kuya Samuel. Awang-awa po kami ni nanay kay Aling Melda. Panay ang iyak nito habang papunta siya sa hospital. Ayon sa mga chismis galing sa kaibigan ni nanay, ay nakipag-inuman daw si Mang Hector sa terminal ng tricycle. Lasing daw ito nang pauwi nang makita niya ang anak niya at sinabay ito sa pag-uwi. Ang sabi nila, may tumawid daw na aswang kaya sila nadisgrasya. Pero ako sa tingin ko nung mga panahon na yun ay talagang lasing lang ito at gumagawa na lang ng pagbibintangan. Pati yung aswang na walang kamalay-malay ay dinadamay sa nangyari sa kanila.
Ilang araw nagsara ang karinderya ni Aling Melda noon, Misteri. Doon nga ay naisipan ng isang kumare ni nanay na magtinda din ng mga lutong ulam. Naging mabenta naman yung pagtitinda niya dahil wala siyang kaagaw sa mga parokyano. Isa pa ay mura na ito at masarap pa. Inabot ng ilang linggo sila Aling Melda sa ospital hanggang sa nakalabas na ito. Ang nakakalungkot dito ay paralisado na si Mang Hector at Kuya Samuel. Dahil daw ito sa pagkabali ng kanilang likod na nagresulta ng pagkapaling ng kanilang spinal cord. Halos mabaliw si Aling Melda sa nangyari sa pamilya niya. Wala na siyang katulong sa buhay at ngayon naubos pa yung pera nila sa pagpapaospital sa dalawa. Nakakaawa naman si Melda, no? Isang araw habang kumakain kami ni nanay ng tanghalian. Oo nga po, Nay. Nakakaawa nga. Tapos, hindi na siya makapagtinda gawa ng wala na siyang pera. Napakamalas talaga nitong si Melda. Tapos ngayon, may alagain pa siya. Dahil sa pag-ubos ng pera nila Aling Melda, ay naibenta na din niya yung tricycle ni Mang Hector at yung kalahati sa pinagbentahan nito ay ginamit niyang puhunan para sa pagtitinda niya ulit ng mga lutong ulam. Pero dahil sa konti lang yung kanyang puhunan ay mga 2 hanggang 3 lamang ang kaya niyang maitindang ulam. Naging malakas na din kasi nung panahon na yon yung karinderya ng kumari ni nanay. At siya na ang pinipili ng ibang parokyano na dati ay kay Aling Melda bumibili. Habang nagtitinda si Aling Melda ng mga lutong ulam, ay inilalabas niya si Mang Hector at Kuya Samuel habang naka-wheelchair ang mga ito. Hindi na sila nakakapagsalita at tanging tango lamang ang naisasagot nito kapag may lumalapit at kumakausap sa kanila sa daanan. Nakakaawa man ay siguro yun na din ang karma nila sa hindi nila pagpapahalaga sa buhay nila. Ang kaso nga lang, may isang tao ang nahihirapan. Minsan nga ay pinabili ako ni nanay ng ulam kina Aling Melda para kahit papaano daw ay makatulong siya kahit konti. Nang papalapit na ako sa kanilang tindahan, ay narinig kong nagsalita ito sa asawa at anak niya. Mga pahirap talaga kayong dalawa. Mabuti pa sana. Binawian na lang kayo nung naaksidente kayo. Binibigkas niya ito habang umiiyak at galit na galit habang sinusubuan ang mga ito ng pagkain. Hindi na ako tumuloy noon, Misteri, dahil natakot na din ako sa kanya. Marahil ay bugso lang naman ang damdamin niya kaya nasabi niya ang ganong bagay. Bumalik ako sa bahay nang walang dalang ulam. O Lenlen, nasaan na yung pinabili ko? Nay, natakot ako kay Aling Melda eh. Narinig ko kasi siyang nagsasalita habang sinusubuan niya sina Mang Hector at Kuya Samuel. Sana daw hindi na sila nakaligtas sa aksidente. Ano? Nasabi niya yun? Diyos ko, baka nga hirap na si Melda sa pag-aalaga sa dalawa. Kaya nga po Pero Nay, dito na lang po ako bibili sa kabila ng uulamin natin ha. Mabuti pa nga at baka kung ano pa yung marinig mo. Dahil sa halos walang kumakain sa karinderya ni Aling Melda at sa pagkaubos ng pera niya, dahil sa mga iniinom na gamot ng dalawa niyang inaalagaan, ay naibenta niya din yung lupa nila sa tabing kalsada.
Napilitan na lang silang lumipat doon sa lupa nilang mag-asawa na halos dulo na at 2 kanto siguro ang layo mula sa amin. Pero dahil wala na siyang ibang alam pa na negosyo kundi ang pagluluto ng ulam, ay sinubukan nito ulit magtinda. Yun nga lang ay hindi na ito masyadong pansinin dahil hindi na ito dinadaanan ng mga tao. Hanggang sa isang araw ay napasakay kami ni nanay sa isang tricycle. Galing kami ng bayan at pauwi na ng bayan. Saan ho kayo? Malapit kayo dun sa dating nagtatricycle na si Mang Hector? Tanong nito sa amin para malaman ang direksyon ng pagbababaan namin. Opo, dun nga ho. Di kilala niyo si Mang Hector. Opo, malapit lang yung bahay nila dati sa amin. Kilala din naman siya sa lugar namin. Grabe yung nangyari sa kanila, no? Sobra kasing mag-inom ng alak yung taong yun eh. Kaya nga ho nakakaawa yung asawa niya. Nadaan ako dun sa kanila. Dun sa bagong bahay nila. Ay, ganun ba? Kamusta na ho kaya sila? May diabetes pala si Hector at saka yung anak niya dahil daw sa alak. Naku, ganun ba? Kawawa naman talaga. Nabulok na nga daw yung magkabilang binti nung magtatay, kaya pinaputol na. Buti na lang lumalakas na ulit yung karinderya nila. At talaga ba? Hindi naman matao dun sa lugar nila. Oo nga, pero dinadayo pa sila nung kabilang kalsada. Masarap daw yung ulam. Sa bagay, masarap naman talagang magluto si Melda dati pa. Nang makauwi kami ng bahay, ay masaya naming napag-usapan sila Aling Melda dahil sa paglakas ulit ng karinderya niya. Buti naman, Nay. Nakakaahon na kahit papaano si Aling Melda. Oo nga O, mabuti pa. Bukas, bumili ka doon ng ulam ha. Pero, ang layo na nun, Nay. 2 kanto pa po yun. Kung saan-saan ka nga minsan nakakapunta galing eskwela, tapos 2 kanto lang magrereklamo ka. Nay, di ba, uso yung aswang ngayon. Kayo pa nga ang nagsabi na huwag akong lalayo, di ba? Aba, ang dami mong rason ah. Baka gusto mong hindi na makalabas talaga, Lenlen. Sige. Hindi na lamang ako kumibo noon kay Nanay Misteri. At kahit ano namang paliwanag ko, ay siya pa din ang masusunod. Kaya kinabukasan ay binigyan niya ako ng pambili at agad kong tinungo yung karinderya ni Aling Melda. Malayo pa lang ay kita ko na yung dami ng taong kumakain sa karinderya. Ang kapansin-pansin lang ay 3 kaldero lang ng ulam ang tinda niya. Pero marami pa din ang kumakain. Nung makita ako ng mga parokyano niya, ay nagtinginan lahat ito sa akin. Bahagya akong kinabahan habang papasok ako sa loob nang makita ko si Aling Melda at saglit itong napatitig sa akin. Ano yun, Lenlen? Bakit ka nagawi dito? Malayo na ito sa inyo ha. Pinabibili lang kasi ako ni Nanay ng ulam, Aling Melda. Ang nanay mo talaga. Hindi nakakalimot tumulong. Pasensya ka na at ubos na yung tinda ko. Nakita niya akong sumilip bahagya sa isang bukas na kaldero at nakita kong may laman pa ito. Kaya ngumiti lang ito at nagsabing, Nakareserba na ito sa kanila, Lenlen. Kaya wala na din akong mabibigay sa'yo. Buti pa, umuwi ka na at sabihin mo sa nanay mo na salamat. At hanggang ngayon, naaalala niya pa din akong tulungan. Paalis na ako ng karinderya noon nang makita ko si Mang Hector at Kuya Samuel sa wheelchair nila at nakatingin ang mga ito sa akin. Kapansin-pansin din yung putol nilang mga binti
Ito na marahil yung sinasabi ng tricycle driver na naputol dahil sa kanilang diabetes. Pagdating ko sa bahay ay naikwento ko yun kay nanay dahil nagtanong ito kung bakit wala akong dalang lutong ulam. Nang marinig niya yung mga sinabi ko ay nagulat ito at ngumiti dahil sa pagbalik ng magandang negosyo ni Aling Melda. Ang hindi lang siya makapaniwala ay bakit kung saan konti ang tao ay doon pa lumakas ang negosyo niya. Nay, baka ngayon lang nalasahan ng mga taga roon yung luto ni Aling Melda. Sa bagay, dito kasi 2 na silang nagtitinda ng ulam. Pero Nay, alam mo, nung tumating ako doon para tumingin ng ulam, lahat ng taong nandun, sabay-sabay tumitig sa akin. Nakakaila nga eh. Baka ngayon lang sila nakakita ng magandang bata. Nanay talaga oh. Pero may punto ka dyan. Pero nakita ko din si Mang Hector at Kuya Samuel. Wala na pala talaga silang mga binti, Nay. Ganun ba? Nakakaawa naman sila. Pero ganun daw talaga yung diabetes eh. Ang mabuti pa, bukas agahan mo ang pagpunta doon. Pupunta na naman ako doon. Ang layo-layo nga nun eh. Huwag ka nang magreklamo dyan at baka hindi kita pakainin eh. Minsan ay nakakainis na din yung ugali ni Nanay Misteri. Sa kagustuhan niyang makatulong sa ibang tao, ako yung nahihirapan. Kaya pagsapit ng kinaumagahan, bandang 11:00 pa lang noon, ay pinalakad na niya ako agad para bumili ng ulam kina Aling Melda. Kaya kahit katirikan ng araw ay lumakad na agad ako para bumili. Nung makarating ako sa karinderya ay wala pang mga parokyano na tulad kahapon. Sa isip-isip ko ay hindi ata araw-araw nagtitinda si Aling Melda. Ngunit nagpatuloy pa din ako at sinilip ko kung bukas ito. Kaya naman pala wala pang mga tao, ay isang kaldero pa lang ang nakalapag sa lamesa. Tinungo ko ito at dahil wala si Aling Melda doon, ay ako na lang ang nagbukas ng takip nito. Mabango yung ulam, mainit-init pa ito dahil umuusok pa. Nang aking haluin, ay nagulat ako sa nakita ko misteri. Daliri ng tao yung laman ng nilaga sa kaldero. Nabitawan ko yung sandok at takip. Napaatras ako at nabunggo mula sa likod ko ang isang malaking lalaki, dahilan para mapasigaw ako ng malakas. Narinig yon ni Aling Melda at agad itong lumabas. Oh, ano yun? Nagulat siya nang makita niya ako sa loob ng karinderya niya. Pero bago ito magsalita, ay agad akong tumakbo palabas. Narinig ko naman na tinawag ako ni Aling Melda at hinabol ako nito. Len! Bakit ka tumatakbo? Bumalik ka nga dito. Napahinto ako at nilingon ko ito. Nakita ko na kumakaway ito sa akin at pinapabalik ako. Naglakas ako ng loob noon, misteri, para bumalik. Bakit ka tumakbo bigla, Len? Kasi po, nagulat ako sa lalaki at yung sa laman ng kaldero po. Siya ba? Madalas siyang bumili ng ulam sa akin. Ano bang meron sa kaldero? Meron po akong nakitang daliri ng tao dyan sa loob ng kaldero niyo. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Halika at tignan natin kung totoo yan. Sabay kaming nagbukas ng kaldero
at hinalo niya ito sa harapan ko. Kinuha niya lahat ng laman sa loob, pero Misteri, wala na yung daliri na kanina lang ay nakita ko. Ayan, nasaan yung daliri dyan? Baka naman namamalikmata ka na lang, Lenlen. Baka nga po. Pero hindi ako pwedeng magkamali noon, Misteri. Sigurado ako sa nakita ko. Malamang ay kinuha ng lalaking nakabangga sa likod ko kanina, kaya bigla itong nawala. Balak mo bang bumili ng ulam? Tatanggi na sana ako, pero nagsandok na ito ng ulam at dinagdagan pa niya. Hindi na ito sa akin nagpabayad dahil daw sa pagkatakot ko kanina. Ayaw ko pa sanang kunin yung ulam, pero pinilit niya talaga ako. Kaya kinuha ko na lamang ito at nagpasalamat at dali-daling umalis na agad sa kanyang karinderya. Sumisigaw pa ito sa akin na bumalik daw ako bukas kung magustuhan namin ni nanay yung kanyang luto. Pero Misteri, nung makalayo ako noon sa lugar ni Aling Melda, ay tinapon ko agad yung binigay niyang ulam. Dahil sigurado ako sa nakita ko, hindi ko kayang kainin ni nanay yung ulam na may daliri ng tao. Pagdating sa bahay, ay tinanong ako agad ni nanay kung nasaan yung binili kong ulam. Nagdahilan na lamang ako at sinabing hindi nagtinda ngayon si Aling Melda. Habang kumakain kami noon, ay hindi mawala sa isipan ko yung nakita kong daliri sa kaldero. Alam kaya ng mga parokyano ni Aling Melda na tao yung kinakain nila? O mga aswang yung mga tao dun sa karinderya? Gulong-gulo yung utak ko noon, Misteri. Hanggang sa pagtulog ko ay yun lang ang nasa isipan ko. Kaya pagkagising ko ng umaga noon ay hindi ako nagpaalam pa kay nanay. Lumabas na ako agad ng bahay. Gusto kong makasiguro sa nakita ko. Oo, Misteri. Binalikan ko yung karinderya ni Aling Melda mag-isa. Mga bandang 8:00 pa lang ng umaga noon, hindi pa nakalabas yung mga bangko at sarado pa yung pinto ng kainan, ay dumaan ako sa maliit na pintuan ng kanilang bakuran. Narinig ko na may nagtataga sa likod bahay. Malamang ay si Aling Melda yun. Naghahanda ng mga iluluto niya ngayong araw. Masuka-suka ako sa nakita ko, Misteri, dahil nakita ko si Aling Melda na nagtataga ng braso ng tao. Halos takpan ko yung bibig ko dahil baka mapasigaw ako. Nakangiti pa si Aling Melda habang gigil na gigil sa pagtaga ng braso na yun. Doon ay nakumpirma ko na tao nga talaga ang inihahain niya sa karinderya niya. Paatras na ako noon para tumakbo nang mabangga ako ulit mula sa likuran. Si Kuya Samuel pala yun, Misteri. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair at wala na yung kaliwang braso niya. Kahit hindi ito nakakapagsalita, ay nakagawa ito ng ingay na para bang humihingi ng tulong. Nakita kong tumigil sa pagtataga si Aling Melda at nakita niya ako sa loob ng bakuran niya. Agad niyang kinuha yung gulok na gamit niya at hinabol niya ako. Nagmadali akong tumakbo pero natalisod pa ako sa gulong ng wheelchair ni Kuya Samuel dahil sa pagkakaharang nito sa akin.
Nagmadali akong makatayo at tumakbo agad ako ng mabilis. Naririnig ko pa si Aling Melda habang humahabol sa akin. Makulit ka talagang bata ka! Lenlen! Halika dito! Pagkalabas ko ng bakuran nila, ay hindi na ako lumingon pa sa pagtakbo. Tinatawag pa nito ang pangalan ko at pinapabalik ako. Nung mapansin niyang wala akong balak bumalik, ay nagsalita ito. Kapag nagsumbong ka, ay ikaw ang isusunod ko! Nang makauwi ako ng bahay, ay galit na nagtanong si nanay sa akin kung saan daw ba ako nanggaling. Dumiretso ako sa kwarto namin at umupo sa sulok. Naalala ko yung itsura ni Aling Melda habang tinataga niya yung braso ng anak niya. Yun siguro ang dahilan kung bakit unti-unting nawawala ng parte ng katawan ang magtatay niya. Naluluha din ako sa kalagayan ni Kuya Samuel. Alam kong humihingi ito ng tulong sa akin, pero hindi lang ito kayang magsalita. Nagtaka noon si nanay kung bakit hindi ako nagsasalita at pilit akong tinatanong kung ano ba talaga ang bumabagabag sa akin. Gabi na noon at hindi pa rin ako lumalabas ng kwarto, kaya nag-aalala na talaga si nanay sa akin. Pero kahit anong tanong niya, ay hindi ko magawang magsabi dahil sa banta ni Aling Melda sa akin. Hanggang sa may narinig kaming nagkakagulo sa labas. Isang tricycle driver ang tumatawag ng tanod at pulis dahil sa nabili niyang ulam kanina sa karinderya ni Aling Melda. Ayon sa kwento nito sa mga tao, ay bumili daw siya ng tanghali sa karinderya ni Aling Melda. Pero kanina lang daw niya naisipang kainin ng hapunan at laking gulat daw niya nang makakita siya ng hinliliit ng tao sa ulam niya. Agad daw itong nasuka sa kinain niya. Doon ay naisip ng mga taong bayan na isang aswang si Aling Melda. Kaya nung dumating na ang mga tanod at pulis, ay pinuntahan nila ang lugar. Pero ang nakakapanlumo lang doon, Misteri, hindi na nila inabutan si Aling Melda sa kanilang bahay. Nakaalis na ito at kahit si Mang Hector at Kuya Samuel ay wala na din doon. Galit na galit ang mga tao noon kay Aling Melda dahil sa ginawa niya. Doon ay kinausap ako ni nanay kung alam ko ba yung tungkol sa kwento na yon. Tumango na lang ako at nagulat si nanay sa mga nakwento ko sa kanya. Takot na takot ako, Nay. Kaya hindi ako agad nagkwento sa inyo. Pero kitang-kita ng dalawang mata ko ang pagtaga niya dun sa braso. Nasaksihan ko rin si Kuya Samuel na kahit hindi nakakapagsalita, alam mong nanghihingi ng tulong. At wala na rin yung isang braso niya. Naawa ako sa kanya, Nay. Oo, anak. Sobra silang nakakaawa. Hindi ko lubos maisip kung gaano kasakit yung nangyari sa kanila. Pero sa kabilang banda, nakakaawa rin si Melda. Hindi naman siya ganoon dati. Pero marahil sa sobrang desperasyon niya, kaya niya siguro nagawa yun. Siguro ay hindi niya kayang paslangin ang mag-ama niya. Pero dahil sa hirap at sakripisyo niya, wala na siyang maisip na ibang solusyon, kaya nagawa niya yun. Marahil ay ganun nga, Nay. Kasi nung unang bumili ako sa kanya, pinigilan niya pa ako. Yun siguro yung medyo matino pa siya. Pero kalaanan,
siguro unti-unti na siyang nawala sa sarili niya. Niyakap ako ng aking nanay at panay ang iyak nito. Buti na lang daw ay walang nangyaring masama sa akin. Mula noon, Miss Terry, ay wala na kaming balita tungkol kay Aling Melda. Kung ano na ba yung nangyayari sa kanila o kung buhay pa si Mang Hector at Kuya Samuel. Hanggang dito na lamang po yung aking kwento. Sana po ay magustuhan ng inyong tagapakinig at salamat pong muli kung itatampok nyo ang kwento ko. Ako nga po ulit si Lenlen from Dubai. Maraming salamat po.